Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 11, talata 41 hanggang 44. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa pagtangis ng ating Panginoong Hesus habang pinagmamasdan niya at tinatanaw ang lungsod ng Jerusalem. Sa bayang Israel ay may isang bundok na tinatawag na bundok ng mga olibo, kung saan maraming punong olibo ang nakatanim. At ang bundok na ito ay nakaharap sa bundok ng Sion o ang lungsod ng Jerusalem. At sa ibabaw ng bundok ng mga olibo, ngayon ay may isang simbahan. Ang tawag ay Dominus Flevit. Ito ay salitang Latin na kung isasalin sa Tagalog ay umiyak, tumangis o lumuha ang Panginoon. At ang salamin sa simbahan na ito ay korteng patak ng luha. At kung ating pagninilayan, bakit tumatangis at lumuluha ang Panginoong Hesukristo? Sapagkat ito ay pagtangis ng kalungkutan. Nalulungkot siya sapagkat sa harapan niya ay nawawasak ang kanyang minamahal. Minsan, ang isang taong nagmamahal, gusto niya mang iligtas, gusto niya mang sagipin ang kanyang minamahal. Ngunit ayaw nito. Ang tanging kayang gawin ng taong umiibig ay lumuha. At ang pagluha na ito ay patak ng luha mula sa mga mata. Ngunit ang pinanggalingan nito ay napakalalim mula sa kalooban. At ito ang damdamin ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Ang ibig sabihin ay dumadating si Jesus upang bigyan ng kapayapaan ang tao. Bigyan ng kaligtasan, bigyan ng kaligayahan, at iparanas ang totoong pag-ibig. Ngunit, lingid sa paningin ng tao ang iniaalay ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ang tao ay bulag. Hindi niya nakikita ang pagdating ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga ibinibigay. At bakit ba hindi nakikita ng tao? Bakit hindi natin nakikita? Sapagkat sa ibang Panginoon tayo nakatingin. Sa ibang panggagalingan ng kaligayahan, ng kapayapaan, ng kaganapan. At dito lumuha ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, mawawasak ang Jerusalem sapagkat hindi niya pinansin ang pagdalaw ng Diyos. At sa araw na ito, maaari nating pahirin ng luha sa mata ng Panginoon kung ating gagawin ang isang mahalagang bagay. Hanapin, magbantay, at bigyang pansin na dumadalaw ang Diyos sa ating buhay. Siya ay dumadaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng kanyang katawan, ang ating simbahan. Ayaw ng Panginoong Hesus na tayo ay mawasak. At sa tuwinang pinapabayaan natin at hinahayaan natin ang ating mga sarili at buhay na mawasak, sa tuwinang atin din winawasak ang ating kapwa at ang ating mga kapatid, ayaw tayong husgahan ng Panginoon. Ngunit dahil ang puso niya ay puno ng pag-ibig at habag, siya ay lumuluha. Ngunit may pagkakataon pa. Pawiin natin ang kalungkutan sa puso ng ating Panginoon. Pansinin ang pagdaan niya sa ating buhay. At alamin
na siya ang totoong bukal ng kapayapaan at kaligayahan. Pagod na tayong habulin ng kaligayahan sa daigdig na ito. Pagod na tayong magpalipat-lipat ng lugar upang matagpuan ang kapayapaan. Pagod na tayong maghabol sa mga pangarap at ambisyon upang maranasan ang kaganapan. Sa lahat ng pagpupunyaging ito, kadalasan natatagpuan natin ang ating sarili, bigo at luhaan. Lumuluha ang Panginoon sa tuwing tayo ay lumuluha. Nais niyang pahirin ang luha sa ating mga mata. Nais niya ngayong araw na ito na tumingin sa Kanya. Tayong lahat, ang Kanyang mga minamahal na nilalang, ang mga anak ng Diyos. At sa ganitong paraan, papahirin din natin ang kalungkutan sa puso ng Panginoong Hesus kung ating tatanggapin ang kaligtasang Kanyang alay at ang pag-ibig na Kanyang inihahandog sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.